Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Simula ng kwento. Sa isang marangyang lungsod ng Maynila, kung saan ang mga gusali ay tila humahalik sa ulap at ang pera ay dumadaloy na parang tubig, may isang binatang kilala sa pangalan na Adrian Monteverde. Sa murang edad na 25 taon, siya ay isa ng bilyonaryo, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa katalinuhan, disiplina, at malamig na puso pagdating sa negosyo. Para kay Adrian, ang buhay ay isang malaking numero lamang, kita, puhunan, tubo, at kapangyarihan. Wala siyang panahon para sa pag-ibig, damdamin, o kahit simpleng kaligayahan. Lumaki siya sa loob ng isang mundo ng luho, ngunit kulang sa init ng pamilya. Maaga niyang nawala ang kanyang ina. Ang ama naman niyang si Don Ricardo Monteverde, isang kilalang negosyante, ay malamig, istrikto, at bihirang umiti. Ang tanging itinuro niya kay Adrian ay ito. Ang mundo ay hindi naaawa sa mahihina. At pinaniwalaan iyon ni Adrian buong buhay niya. Ang batang bilyonaryo. Bata pa lang si Adrian ay sanay na siyang mag-isa. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas, siya ay nasa loob ng malalaking silid, nag-aaral ng ekonomiya, stock market, at pamamalakad ng kumpanya. Sa edad na 18, nakapagtapos siya ng kolehiyo. Sa edad na 21, hawak na niya ang kalahati ng Monteverde Group of Companies. Lahat ay humahanga sa kanya. Gwapo, matangkad, matalino at napakayaman. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na wala si Adrian, kaligayahan. Isang simpleng umaga. Isang umaga, habang nagmamaneho si Adrian patungo sa isa sa kanyang mga kumpanya, bigla niyang napansin ang matinding trapiko sa isang kalsadang bihira niyang daanan. Naiinis siya. Bakit dito pa ako dinala ng driver? Malamig niyang tanong. May aksidente po sa unahan, sir. Kailangan nating dumaan dito, sagot ng driver. Sa gilid ng kalsada, habang nakatingin si Adrian sa labas ng bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, may isang tanawin na hindi niya inaasahan. Isang simpleng tindera. Ang tindera sa tabing kalsada. Sa ilalim ng isang lumang tolda, may isang dalagang nagtitinda ng banana Q, kamot Q, at turon. Suot niya ang simpleng damit, may bahagyang pawis sa noo, ngunit may ngiting kakaiba, malinis, totoo, at puno ng buhay. Ang pangalan niya ay Lia. Hindi siya maganda sa pamantayan ng mayayaman, ngunit may kakaibang liwanag ang kanyang mga mata. Habang inaabot niya ang pagkain sa isang batang lansangan, napansin iyon ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong kumurot sa puso niya. Driver, huminto ka muna, bigla niyang utos. Nagulat ang driver. Sir, huminto ka. Ang unang pag-uusap. Bumaba si Adrian mula sa kanyang sasakyan. Agad siyang napatingin sa mga mata ni Lia. Sandaling napatigil ang dalaga. O-order po ba kayo? Mahinhin niyang tanong. Magkano ang banana Q? Tanong ni Adrian, hindi sanay makipag-usap sa ganitong lugar. 10 piso lang po. Napakunot ang noo ni Adrian. 10 piso. Sa mundo niya, wala iyon kahit sa isang hakbang. Bigyan mo ako ng 5, sabi niya. Ngumiti si Lia habang inihahanda ang order. Salamat po. At sa salitang iyon, salamat, parang may kakaibang init na pumasok sa puso ni Adrian. Isang hindi inaasahang damdamin. Habang kumakain si Adrian sa loob ng kanyang sasakyan, hindi niya maiwasang tumingin kay Lia. Nakita niya kung paano nito pinakain ang isang matandang pulubi, kahit halatang kulang ang kanyang kita. Bakit mo ginawa yon? Bigla niyang tanong, bumaba ulit ng sasakyan. Ngumiti si Lia. Kapag may konti ka, matututo kang magbahagi. Kapag wala ka, mas naiintindihan mo ang gutom. Hindi nakasagot si Adrian. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may sinabi ang isang tao na hindi niya kayang bilhin ng pera. Ang mundo ni Lia. Lumaki si Lia sa kahirapan. Maaga niyang nawala ang ama at ang ina niya ay may sakit. Siya ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit puno siya ng pangarap. Hindi niya alam na ang lalaking kausap niya ay isa sa pinakamayamang tao sa bansa. At si Adrian naman, hindi niya alam kung bakit gusto niyang bumalik kinabukasan. Isang simula ng pagbabago. Pag-alis ng sasakyan, tahimik si Adrian. Hindi siya nagsalita buong biyahe. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Bakit hindi ako masaya?
kahit nasa akin na ang lahat. At sa kabilang dulo ng lungsod, habang nagbibilang ng barya si Ilya, napangiti siya. May kakaiba sa lalaking iyon. Wakas ng part 1. Part 2. Batang bilyonaryo, hindi inasahang umibig sa isang simpleng tindera sa tabing kalsada. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang paulit-ulit na pagbabalik. Kinabukasan, sa parehong oras, sa parehong kalsada. Muling dumaan ang itim na mamahaling sasakyan. Hindi ito aksidente. Tahimik si Adrian habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya maintindihan kung bakit muli niyang pinili ang rutang iyon. May mas maikli at mas mabilis na daan, pero tila may humihila sa kanya pabalik sa isang simpleng lugar na dati ay hindi man lang niya pinapansin. At doon nga, sa gilid ng kalsada, naroon pa rin si Ilya. Parehong tolda. Parehong kariton. Parehong ngiti. Sir, dito po ba ulit? Tanong ng driver. Huminto ka, maikling sagot ni Adrian. Muling pagkikita. Nagulat si Lea nang makita muli ang lalaki mula kahapon. Oh, kayo po ulit, sabi niya, bahagyang nahihiya. Magandang umaga, sagot ni Adrian. May natira pa bang banana Q? Opo, bagong luto po. Habang inaabot ni Ilya ang pagkain, napansin ni Adrian ang kanyang mga kamay, may bahagyang paso, may bakas ng hirap. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang awa at paghanga. Hindi ba mahirap ang ganitong trabaho? Tanong niya. Ngumiti si Ilya. Mahirap po, pero marangal. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako umaasa sa iba. Tumango si Adrian. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Unti-unting pag-uusap. Araw-araw, bumabalik si Adrian. Minsan banana Q. Minsan turon. Minsan, nakaupo lang siya sa loob ng sasakyan at pinagmamasdan si Ilya habang nagtatrabaho. Unti-unting humaba ang kanilang usapan. May pamilya ka ba? Tanong ni Adrian isang araw. Opo. May sakit ang nanay ko. Kaya kailangan kong magtrabaho araw-araw. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po. Pero mas nakakapagod ang sumuko. Ang mga simpleng salita ni Ilya ay tila tumatago sa matigas na puso ni Adrian. Ang mundo ng mayaman. Sa opisina ng Monteverde Group, ramdam ang tensyon. Sir Adrian, kailangan na po ang pirma ninyo, sabi ng sekretarya. Tahimik si Adrian. Nasa isip niya ang isang simpleng tindera sa tabing kalsada. Sir, ulit ng sekretarya. Sagot niya, pilit bumabalik sa realidad. Napansin ng kanyang ama ang pagbabago. May problema ka ba? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Wala, sagot ni Adrian. Ngunit nagsisinungaling siya sa unang pagkakataon sa buhay niya. Ang lihim na pagkakakilanlan. Hindi alam ni Ilya kung sino talaga si Adrian. Para sa kanya, isa lang siyang tahimik na lalaki na mukhang may kaya sa buhay, pero hindi mayabang. Minsan nga ay iniisip niyang baka isang empleyado lang ito ng malaking kumpanya. Anong trabaho mo po? Tanong niya minsan. Saglit na natigilan si Adrian. Hindi siya sanay magsinungaling, pero natatakot siyang sabihin ang totoo. Sa negosyo, maikling sagot niya. Kaya pala, sabi ni Ilya. Mukha nga po kayong seryoso. Ngumiti si Adrian, isang ngiting bihirang-bihira niyang ibigay. Isang simpleng paanyaya. Isang gabi, umuulan ng malakas. Halos wala nang bumibili kay Ilya. Nanginginig siya sa lamig habang nagtatago sa ilalim ng tolda. Huminto ang sasakyan ni Adrian. Sumakay ka muna, alok niya. Ihahatid kita pa uwi. Nag-alinlangan si Ilya. Ay hindi po, sir. Baka istorbo ako. Hindi ka istorbo, sagot ni Adrian, diretso ang tingin. Sa huli, pumayag si Ilya. Dalawang magkaibang mundo. Habang nasa loob ng sasakyan, napatingin si Ilya sa malinis na interior, sa malamig na hangin ng aircon. Ang ganda po ng sasakyan ninyo, mahina niyang sabi. Hindi mahalaga ang sasakyan, sagot ni Adrian. Mas mahalaga kung sino ang kasama mo. Nagulat si Ilya sa sagot na iyon. Sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang distansya ng kanilang mundo, ngunit pareho rin nilang naramdaman ang kakaibang lapit ng kanilang puso. Unang babala. Kinabukasan, napansin ng isa sa mga kasamahan ni Ilya ang madalas na pagbisita ni Adrian.
Uy, Lia, mayaman yan biro nito. Ingat ka. Ngumiti lang si Lia, pero sa loob niya ay may bahagyang kaba. Samantala, may mga taong nagsisimula ng magtanong. Bakit ang batang bilyonaryo ay laging nawawala sa oras ng trabaho? Bakit tila may binabago ang kanyang mga desisyon? Wakas ng Part 2. Part 3. Batang bilyonaryo, hindi inasahang umibig sa isang simpleng tindera sa tabing kalsada. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang araw ng pagbubunyag. Isang umaga, gaya ng nakasanayan, maagang dumating si Adrian sa tabing kalsada. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang kanyang itsura. Hindi siya nakasuot ng simpleng polo tulad ng dati. Naka-Amerikana siya, maayos ang buhok, at halatang may bigat ang kanyang presensya. Napansin agad iyon ni Lia. Parang may okasyon po kayo ngayon, biro niya habang inaabot ang turon. Ngumiti si Adrian, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Lia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kinabahan ang dalaga. Ano po iyon? Sandaling tumahimik si Adrian. Parang hinahanap niya ang tamang salita, isang bagay na hindi niya kailanman kinailangan sa mundo ng negosyo. Ako si Adrian Monteverde. Natigilan si Lia. Monteverde. Mahina niyang sagot. Ang kumpanya sa akin yon. Anak ako ni Don Ricardo Monteverde. Parang biglang huminto ang mundo ni Lia. Ang katahimikan ni Lia. Hindi agad nakapagsalita si Lia. Nakatingin lang siya kay Adrian, parang hindi makapaniwala. Ibig sabihin, nanginginig niyang tanong, bilyonaryo kayo? Tumango si Adrian. Hindi ko sinabi noon dahil natakot ako. Sa ano, tanong ni Lia, may halong sakit. Nakapag nalaman mo, magbabago ang tingin mo sa akin. Napatawa si Lia, isang mapait na tawa. Hindi pala ako mali, sabi niya. Mayaman kayo. Mataas. Malayo sa mundo ko. Lia, hindi kita nilapitan dahil sa awa o libangan, mabilis na sabi ni Adrian. Totoo ang nararamdaman ko. Ngunit umatras si Lia ng isang hakbang. Kailangan kong mag-isip, sabi niya bago tumalikod. Ang galit ng ama. Hindi nagtagal, nalaman ni Don Ricardo ang lahat. Isang tindera, galit niyang sigaw sa loob ng opisina. Isang babaeng walang pinag-aralan? Hindi siya walang halaga, sagot ni Adrian, matapang ngunit nanginginig. Hindi mo naiintindihan ang mundo natin, sigaw ng ama. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ano ang silbi ng lahat ng to kung wala akong kaligayahan? Tanong ni Adrian. Tumawa si Don Ricardo ng malamig. Kaligayahan? Ang kaligayahan ay kahinaan. Ang unang paghamak. Kinabukasan, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng pwesto ni Lia. Bumaba ang isang eleganteng babae, ang sekretarya ng Monteverde Group. Ikaw ba si Lia? Tanong nito, mula ulo hanggang paa siyang sinipat. Opo, sagot ni Lia, kinakabahan. Iwasan mo na si Adrian, malamig na sabi ng babae. Hindi ka bagay sa mundo niya. Napayo ko si Lia. Hindi naman po ako humihingi ng kahit ano. Ang presensya mo pa lang ay kahihiyan. Umalis ang babae, iniwan si Lia na nanginginig at mailuha sa mata. Sakit at pagkalito. Nang dumating si Adrian kinahapunan, nakita niyang wala si Lia sa pwesto. Kinabahan siya. Nang gabing iyon, pumunta siya sa maliit na bahay ni Lia. Binuksan ng dalaga ang pinto, halatang umiyak. Lia, at mahina niyang tawag. Umalis ka na, sabi ni Lia. Tama sila. Hindi ako bagay sa'yo. Huwag mong pakinggan sila, pakiusap ni Adrian. Madali para sa'yo sabihin yan, sagot ni Lia. Pero ako ang masasaktan. Ang pagbitaw. Mas mabuti pang tumigil na tayo dito, umiiyak na sabi ni Lia. Bago pa ako tuluyang masira. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang puso ni Adrian. Kung iyan ang gusto mo, mahina niyang sabi, rerespetuhin ko. Ngunit sa pagtalikod niya, ramdam niya ang pinakamabigat na sakit na naranasan niya sa buong buhay. Dalawang mundong naghihiwalay. Hindi na bumalik si Adrian sa tabing kalsada. At si Lia, muling bumalik sa tahimik na buhay, ngunit mas mabigat ang bawat araw. Pareho silang buhay. Pareho silang nasasaktan. Pareho silang nagmamahal, ngunit magkalayo. Wakas ng Part 3. Part 4. Batang bilyonaryo,
hindi inasahang umibig sa isang simpleng tindera sa tabing kalsada. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang pagbagsak ni Adrian. Matapos ang paghihiwalay nila ni Ilya, tila unti-unting gumuho ang mundo ni Adrian. Sa loob ng opisina ng Monteverde Group, napapansin ng lahat ang kanyang pagbabago. Hindi na siya kasing sigla, hindi na kasing tapang sa mga desisyon. Madalas siyang tahimik, nakatitig sa bintana, tila may hinahanap na wala roon. Sir Adrian, mali po ang mga numero dito, sabi ng finance manager isang araw. Hindi agad sumagot si Adrian. Sir, ulit ng manager. Gawin niyo na lang kung ano ang tama, sagot niya, malamig ngunit pagod. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng buong kumpanya ang kahinaan ng batang bilyonaryo. Galit at presyon. Samantala, lalong naghigpit si Don Ricardo. Hindi ka pwedeng magkamali ngayon, mariing sabi ng ama. May mga investor na nagmamasid. Hindi ako robot, sagot ni Adrian. May nararamdaman din ako. Napatingin si Don Ricardo sa kanya, tila isang estranghero. Kung ganoon, malamig niyang sabi, hindi ka karapat-dapat sa imperyong ito. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong bumaon sa dibdib ni Adrian. Ang tahimik na pakikipaglaban ni Ilya. Sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik na nagdurusa si Ilya. Araw-araw pa rin siyang nagtitinda sa tabing kalsada, ngunit wala na ang dating ngiti. Ang kanyang ina ay lalong nanghihina. Madalas itong ubuhin at minsan ay nahihilo. Ma, magpapahinga muna kayo, pakiusap ni Ilya. Hindi pwede, anak, mahinang sagot ng ina. Kailangan nating kumita. Ngunit isang gabi, bigla na lamang bumagsak ang kanyang ina. Ang sakit ng isang ina. Dinala sa ospital ang ina ni Ilya. Maliit at luma ang ospital, kulang sa gamit. Lumapit ang doktor kay Ilya na may seryosong mukha. Kailangan po ng agarang gamutan, sabi nito. Pero medyo malaki po ang gastos. Nanlamig si Ilya. Wala siyang ganoong pera. Lumuhod siya sa labas ng ospital, hawak ang rosaryo. Diyos ko, umiiyak niyang dasal, kahit ako na lang po ang magdusa, huwag lang ang nanay ko. Isang desisyong mabigat. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang pangalan ang pumasok sa isip ni Ilya, Adrian. Ngunit agad niyang iniling ang ulo. Huwag, bulong niya sa sarili. Hindi na pwede. Ngunit nang makita niyang lalong humihina ang kanyang ina, napilitan siyang lunukin ang kanyang pride. Muling pagkikita. Isang gabi, may kumatok sa pintuan ng mansyon ng Monteverde. Binuksan iyon ni Adrian. Nang makita niya si Ilya, basang-basa sa ulan, nanginginig at umiiyak, parang tumigil ang kanyang paghinga. Ilya, gulat niyang sabi. Humihingi po ako ng tulong, nanginginig na sabi ni Ilya. Para sa nanay ko. Hindi nagdalawang isip si Adrian. Sumama ka, agad niyang sabi. Ngayon din ni. Sakripisyo at pag-asa. Sa pribadong ospital, agad na ginamot ang ina ni Ilya. Ginamit ni Adrian ang kanyang impluwensya, pera at pangalan, lahat walang pag-aalinlangan. Habang naghihintay sa labas ng AC, tahimik silang magkatabi. Pasensya na, mahina at nahihi ang sabi ni Ilya. Ayokong lapitan ka ulit. Hindi ka kailanman naging pabigat, sagot ni Adrian. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging tao. Napaluha si Ilya. Ang alok ng ama. Nang malaman ni Don Ricardo ang ginawa ni Adrian, agad siyang dumating sa ospital. Ganito na ba kababa ang dignidad mo? Tanong niya. Tumayo si Adrian. Kung dignidad ang tawag niyo sa kawalan ng puso, mariin niyang sagot, hindi ko na po gusto iyon. Ngumiti si Don Ricardo, isang malamig at mapanganib na ngiti. Sige, sabi niya. May alok ako. Isang malupit na kasunduan. Bibigyan ko ng buong suporta ang gamutan ng ina niya, sabi ni Don Ricardo. Pero kapalit nito iiwan mo siya. Habang buhay. Nanlaki ang mata ni Ilya. Huwag, umiiyak niyang sabi kay Adrian. Ayokong maging dahilan. Ngunit tumahimik si Adrian. Nakatingin siya sa salamin ng AC, kung saan naroon ang ina ni Ilya na nakikipaglaban para mabuhay. Ito ang pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Ang tahimik na pagsang-ayon. Kung ito ang kailangan, mahina ngunit matatag na sabi ni Adrian. Pumapayag ako. Parang gumuho ang mundo ni Ilya. Hindi, sigaw niya. Hindi ko hiningi ito.
Ngunit huli na ang lahat. Ang hiwalay na may sakripisyo. Matapos gumaling ang ina ni Ilya, biglang nawala si Adrian. Walang paliwanag. Walang paalam. At si Ilya, bagamat buo ang pamilya, ay wasak ang puso. Wakas ng Part 4. Part 5. Batang bilyonaryo, hindi inasahang umibig sa isang simpleng tindera sa tabing kalsada. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang pagbabalik. Pagkalipas ng ilang buwan matapos ang pag-alis ni Adrian, tahimik na nagpatuloy si Ilya sa kanyang simpleng buhay. Ang ina niya ay maayos na, salamat sa sakripisyo ni Adrian, ngunit sa puso niya ay may puwang na nananatiling malamig. Walang araw na dumaan na hindi niya iniisip si Adrian. Sa kabilang banda, si Adrian ay nagpakalayo sa Monteverde Group, pinipilit ang sarili na muling makabawi sa negosyo. Ngunit sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan, may puwang sa kanyang puso na tanging si Ilya lamang ang makakapuno. Ang paglalantad ng katotohanan. Isang araw, napag-alaman ni Adrian ang isang lihim, isang malaking kontrata sa negosyo ng kanyang ama ay mapapahamak kung hindi niya agad kikilos. Ngunit higit sa lahat, napagtanto niya ang tunay na dahilan kung bakit siya hindi masaya, si Ilya. Nagdesisyon siya na hindi na itatago ang katotohanan. Binalikan niya ang tabing kalsada kung saan siya unang nakilala si Ilya. Habang naglalakad sa tabi ng kalsada, nakita niya si Ilya na nagtitinda ng turon, nakangiti ngunit halata ang lungkot. Tumayo siya sa harap niya, huminga ng malalim at sinabi, "Ilya, hindi ako umalis dahil wala akong damdamin. Umalis ako dahil pinili ko ang tama para sa'yo, para sa pamilya mo. Pero kailangan mo ring malaman na mahal kita." Napakabigat ng mga salita para kay Ilya. Tumigil siya sa pagtitinda at sandaling tumitig kay Adrian, tila hindi makapaniwala. Ang pagbabayad ng ama. Hindi nagtagal, si Don Ricardo ay nagpakita rin sa tabing kalsada, malamig ang mga mata. Ngunit ngayon, may kakaibang pagbabago sa kanyang presensya. "Anak," mahina niyang sabi kay Adrian, "napagtanto ko na mali ang lahat ng itinuro ko sa'yo. Pinahirapan ko hindi lang ikaw, kundi pati ang babaeng mahal mo." Napakunot ang noo ni Adrian. "Ano ang ibig ninyong sabihin, ama? Handa akong magbayad sa lahat ng pagkukulang ko. Hahayaan ko na mahalin mo siya ng buong puso, at kung kailangan mong umalis sa kumpanya para sa kanya, susuportahan kita." Si Ilya ay tahimik na nakatingin sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa pagbabagong iyon. Ang dati malamig at istrikto na ama ni Adrian ay nagpakita ng kababaang loob. Ang huling pagsubok. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Isang malaking trahedya ang dumating, isang aksidente sa kalsada kung saan nasangkot ang ina ni Ilya. Hindi niya matutugunan ang pangangailangan sa ospital dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit bago pa man ito sumiklab, si Adrian ay agad na kumilos. Ginamit ang buong impluwensya at kayamanan niya upang iligtas ang ina ni Ilya. Sa oras na iyon, parehong si Adrian at Ilya ay nagkatinginan at napagtanto nilang sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay hindi matitinag. Ang pagmamahalan. Pagkatapos ng mga trahedya at pagsubok, nagkausap sina Adrian at Ilya sa ilalim ng puno kung saan sila unang nagtagpo. Humarap sila sa isa't isa. "Mahal kita, Ilya. Hindi na ako aalis," mahina ngunit matatag niyang sabi. Si Ilya ay napaluha. "At ako rin, Adrian. Kahit gaano pa kalaki ang mundo natin, kahit gaano pa tayo magkaiba, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka." Nagyakapan sila ng mahigpit. Para bang sa sandaling iyon, ang oras at mundo ay huminto, ang dalawang pusong magkaiba ang mundo, ngunit magkapareho sa pagmamahal, ay nagtagpo. Bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting tinanggap ni Don Ricardo ang relasyon nila. Hindi naging madali, ngunit nakita niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahalan at katapatan. Si Adrian, bagamat bilyonaryo, ay natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang ngiti ni Ilya, ang halakhak ng kanyang ina, at ang init ng kanilang tahanan. Si Ilya naman, sa piling ni Adrian, ay natutong maniwala na ang pag-ibig ay hindi lamang pangarap kundi tunay na magagawa kung may tapang at sakripisyo. Wakas na eksena. Sa isang tabing dagat, parehong magkahawak ang kamay, naglalakad sina Adrian at Ilya habang humahaplos ang simoy ng hangin sa kanilang mga mukha. "Alam mo, Adrian," sabi ni Ilya, "parang noon lang, nagtitinda lang ako ng turon sa tabi ng kalsada.
Ngunit ngayon, nandito tayo, sagot ni Adrian, at wala nang imposible kung magkasama tayo. Ngumiti si Leah, at sa kanilang mga mata ay nagniningning ang pangakong pagmamahalan, isang pag-ibig na hinding-hindi matitinag ng kayamanan, kapangyarihan o mundo. Pangwakas na mensahe. Sa huli, ang kwento ng batang bilyonaryo at ng simpleng tindera ay nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa puso. Ang pag-ibig ay hindi pinipili, hindi tinitingnan ang estado sa buhay, at hindi sumusuko sa hamon ng tadhana.